Grabe. O, ito pa, mga kababayan. Pag-usapan naman natin ito, Bato. Ito, matindi. Senator Bato, mga kababayan, binara ni dating Attorney Larry Gadon. Bakit? May pahayag po itong si Senator Bato na kung saan sinabi niya po na trinaydor siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po yon, mga kababayan. Sabi niya, teka lang alisin ko muna yan. At hindi naman mangyayari yan. Oh. Ayan, sabi ni Bato, mga kababayan. Very much betrayed. Oy, I felt betrayed. Dahil Oy. siya mismo nagsabi sa akin Oy. na nigabuhok ko Aha. or kay Pangulong Duterte hindi mahawakan ng ICC. okay. Kay BBM, I just would like to tell him that I'm so sad Mhm. na meron tayong Pangulo na walang isang salita. Aha. Iba yung sinabi, iba yung ginawa. Okay. So, Aha. malungkot po tayo. Okay, sabi niya ganun, mga kababayan, he was feel betrayed daw. Sabi niya ganun, ha. Ngayon sumagot itong si Attorney Larry Gadon. Ang sabi naman ni Attorney Larry Gadon, mga kababayan, matindi yung binitawan niya. Sabi niya kay Bato, Bobo! Sabi niya, how can Marcos betray you when you're not even friends? Mga kababayan, nabuking katuloy, Senator Bato. Hindi pala kayo magkaibigan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaplastikan lang pala yung ginagawa mo. Oh. Teka, ito yun, oh. Ang tindi, mga kababayan, matindi tong si Gadon. Ay, nangyari, ba't lumiliit? Palakihin ko lang para mabasa nyo. Ayan. Ayan, sabi niya, Bobo, how can Marcos betray you when you were not even friends? Ano pang sabi niya dito, mga kababayan? Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon hit Senator Ronald Bato de la Rosa over his remark that he felt betrayed by the decision of President Bongbong Marcos to allow the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. Sabi niya, sinabi ba talaga ito ni Bato de la Rosa? Hindi niya alam ang concept ng meaning ng betrayal. Gadon asked. Hindi siya kaibigan ni BBM. So how could BBM betray him? Assuming presumptuous ka lang pala ba to? My God, Ha? I hate Ang hilig niya talaga mga presumptuous, assuming. Hindi pala kayo magkaibigan eh. Oh. Biruin mo, senador ka, hindi mo naiintindihan yung ibig sabihin ng betray. my God. Gadon also noted that De La Rosa initiated a Senate investigation against Marcos using a fabricated report of PDEA agent. Tama! 'Di ba? Ang galing mo talaga, Gadon. Tama naman, mga kababayan eh. Ang nag-initiate niyan ng PDEA leak daw ay itong si Bato de la Rosa. So where is betrayal there? Okay? So, kung tutusin, mga kababayan, hindi talaga kayo magkaibigan. Ikaw nga, inimbestigan mo, naniwala ka nga na si Pangulong Bongbong Marcos ay kasabwat doon sa PDEA leak. Diba? Na nandun yung pangalan niya. Oh. Sabi niya pa, you can only be betrayed by a friend or ally. Hindi rin sila ally. Sabog, hindi niya alam ang meaning ng betrayed kasi bobo siya. Ayop ka, Gadon. Ang lupit mo. Sabi niya, Gadon also stressed that the case in the International Criminal Court, ICC, were filed in 2017 when Duterte were still the president. Binanatan niya si BBM na drug user, din sasabihin niya betrayed. Diba tama naman yung concept, mga ka-GP Natics? Kung sasabihin mo na ikaw you feel betrayed, dapat
Si Pangulong Bongbong Marcos ang unang mag-iisip na siya ay binetray mo. Di ba nagawain mo naman, kay sabihin nga, ginawa mo eh. Kay Pangulong Bongbong Marcos, sinasabi mo that you feel betray, kung sabihin natin, for the sake of the argument, magkaibigan kayo. Pero ikaw ang nag-initiate na imbestigahan ang Pangulong Bongbong Marcos. So therefore, mga kababayan, nung inimbestigahan mo ang Pangulong Bongbong Marcos, pinayagan mo si Jonathan Morales na magkaroon ng investigasyon tungkol sa PIDEA leak na yan, ibig sabihin, tinatanggap mo na itong si Pangulong Bongbong Marcos ay isang drug addict. Tama? Mga kababayan, doon pa lang makikita mo na nabobo talaga itong si Bato de la Rosa. Oh, kaya sa pool ka ngayon kay Atty. Larry Gadon. Oh, sabi ulit ni Gadon. Gadon claimed that Marcos loyalists would not vote for De La Rosa in the upcoming election. Patay ka. Ah, wala ka pala makukuha ang boto sa kanila. Bato, iyak. Awawa. Ano masasabi mo ngayon? Ha? Unang-una mga kababayan, sinabi daw ni ako, sasagot naman ako Sabi niyang ganon, nangako daw si PBBM na kahit hibla ng buhok ni Duterte ay hindi niya ibibigay. Sinabi niya doon sa ICC. Pero ang kumuha Interpol, paano 'yun? 'Di ba? Sinabi rin ng Pangulo, hindi kami tutulong sa ICC. Hindi kami makikipagtulungan, hindi kami magbibigay ng dokumento. Pero anong nangyari mga kababayan? Wala naman talaga, 'di ba? Kaya lang hindi kasi nakita ni Digong ng kanyang alay na meron palang Interpol. So sila ngayon ang nagsasuffer. Tama? My God. Sila ang nagsasuffer. Bakit kanyo mga kababayan? Hindi kasi nila napag-isipan. Nakalimutan nila na meron palang Interpol na pwedeng magpahamak sa kanila. Di ba? Oy, ano nangyari? Dumudoble ata yung boses ko. Teka lang Hold on. Ayun. Dumudoble nga. Akala ko may multo na sa paligid ko eh. Sabi niya, Solid North, maniwala kayo guilty. Naman. Ako naniniwala, guilty ang hatol dyan. Tama po kayo. Naalala ko pa. Mga kababayan, di ba nga siya mismo nagsabi pa doon sa dokumento daw ni Morales dahil may puncture hole, totoo daw yun. Apakabobo. Tanga, sabi tuloy ni Gadon. Ito, bobo to. Ang kulit ni Larry Gadon, mga kababayan. Naku po. Sel Ordanyes, binabato. Joan Miguel Takayawan, ambot ninyo. Alam nyo, kayo mga panauhing pantanga, sasakit lang yung mga dibdib nyo dito, wag na kayo manood. Pero kung gusto nyo makinig, okay lang. Pamparami rin kayo ng views. Diba? Nazes Mona Lisa, shout out, Felicitas Manibog, kay Delna Villar, Richard Zulabo, paano pa magkaisa puro kurakot? Uy, talaga ba mga kababayan? Anong gusto nyo? Yung, ako, sinasabi ko sa inyo ng totohanan, ng harapan, hindi ako magdadalawang isip. Walang perfect na gobyerno. Pero kung ako ang pipiliin, doon ako sa less evil. Bakit? Mga kababayan, nung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos with Speaker Martin Romualdez, nararamdaman nyo ang mga ayuda. I'm not a fanatic of ayuda, pero mas gugustuhin ko na makatanggap kayo ng mga ayuda dahil nararanasan ninyo. 'Di ba? Kaysa naman mga kababayan, nung panahon na Digong, nung panahon nga ng pandemya, hindi lahat nakakuha. Paano? Inuna ang bulsa kaysa yung mamamayang Pilipino. Sino ang kakampihan ninyo? 'Di ba? Sige nga po. Magsabi nga kayo, Richard Sulabo, ng tinatawag ninyo na kurakot ng administrasyon ngayon, PhilHealth. Kaya kong sagutin yan. Ano pa? AKAP? Kaya kong sagutin yan. Wala na ba kayong ibang sasabihin na maayos-ayos para mayroon tayong malawak-lawak na argumento? Diba?
Kung wala po kayong sasabihin, stay put na lang po kayo dyan, quiet na lang. Okay? O ayan, mga kababayan. Saglit lang talaga tayo. 1 oras lang tayo nag-live, no? Pero masaya. Maraming salamat po muli sa inyo. At talagang itong si Bato, hindi na nadala. Lagi na lang naboboljak. Bato kasi, mag-isip ka muna bago ka umentrada. Kaya tuloy lagi kang nayayari. Nila Rigadon. Alam nyo, init na sa inyo sila Rigadon, sa totoo lang. Kaya huwag kayo masyadong pilingero. Huwag kayo masyadong epal. Ha? Saan na ba yun? Ayun. Tuloy ko lang to Betray kayo. Well, very much betrayed. Aha. I felt betrayed. Dahil siya mismo nagsabi sa akin na nigabuhok ko or kay Pangulong Duterte hindi mahawakan ng ICC. Dahil sabi niya, kung i-allow ko yan na makialam ang ICC dito, baka after the Dutertes, after sa inyo, kami na naman ang next na imbestigahan yan. So, naniwala ako, pero iba ang nangyari ngayon. So, just so sad and frustrated na we are being betrayed by no less than the... Gusto mo? Pinangakuan ka lang, gusto mo sundin pa? Abay, namimihasa kayo. Namimihasa naman kayo. Pinangakuan ka lang, gusto mo sundin pa. Alam mo, Bato de la Rosa, 'di ba? Politika. Unang-una, yung stand ng isang tao nagbabago yan, depende sa sitwasyon. Kapag nakikita niya na mali yung isang bagay, hindi niya dapat pwedeng i-continue. Kaya nga, hindi po na-continue ang continuity na sinasabi ni Inday Sara. Bakit niya i-continue ang continuity? 'Di ba? Na pinag-usapan daw di umano. Ano, i-continue yung war on drugs na patayan, kill. Gusto nyo i-continue yung ginagawa dyan sa West Philippines, na papayagan lang ang China na gaguhin lang tayo? Na paglaruan tayo? Na mayroong mga tawag dito, blackout news para hindi natin malaman yung mga nangyayari dyan? My God. Ano gusto ninyo? I-continue yung paggawa ng droga ng mga drug lords? Anak ng tinapa. O lahat na sabihin nyo na nabangag ako. Hanggang ganyan lang kayo. Wala po kayong katibayan. Ha? Halusinasyon nyo lang po yan. Kasi kayo mga panauhing pantanga. Bato, wag kang mag-alala. Doon ka rin susunod. Doon ka rin mapupunta. Magkikita rin po kayo ni Duterte sa huli. Not unless, nag-traitor ka na. Bye guys! Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin, mga ka-GP Natics natin dyan. Yung mga kababayan natin dyan sa Catanduanes, dyan sa Bicol, mga kababayan. Marahay na ano to? Nakalimutan ko na, mga kababayan. Sorry, nakalimutan ko na. Sino pa ba? Leslie Hermosa, Roel Manuel, Sir Tony, Mamona, Will Prando, Jugeta, Zel Ordanyes, magandang gabi po. Freddy Arroyo, sa lahat po ng mga naririto ha. JP ang DDS, yun ang bangag, tama po. Wala namang duda po yun. Diba? Sabi ni Ernesto Pantal, ang hina naman ni Bato, di mo na-gets, paanong gabuhok? Wala ka, tama, wala ka naman daw buhok. Bye guys, Mabebe Hernandez, thank you so much sa inyong